Pag diyan ka tinamaan sa joint, magsisipilyo ka na, yung ulo yung gumagalaw mo. Palo ako, grab niya. Kasi hindi naman talaga to itak eh. Oo, ito present blade, pero ito hindi blade. Tigil mo yan. Tigil mo. Itigil mo. Tayo ng target. Target mo ay collarbone ko, target ko rin ay collarbone mo. So nagko-cross yung pamalo natin. Ngayon siya rin chambering. Lapat sa balikat. Lapat sa balikat. Yun. Yan. Big circular sir. Yan mo, i-extend mo yung pamalo mo. Yan. Dahil ito ay it represent blade. So ang forma nila, nakauna tong paa na to. Parang pag tinamaan ka ng isa, palo ka sir. Nakailag ako, napalo kitang ganun para nataga na kita nun. Pero, pag ito ang ginamit mong weapon sa, halimbawa, sa traffic, pag pinalo mong ganyan ang tao, hindi naman agad ano yan eh. Hindi naman agad yan, lalo na kung hindi ka lakas masyado, hindi ka ma-injured. So, sa defensive tactics po, ang stance po natin ay ganito. Pag ikaw may pamalo. Kasi kung ang tao ay, halimbawa, yung naka-road rage mo, yung naka-road rage mo ay matapang din at malakas ang loob. Ang gagawin niya, agawin niya to. Grab. Palo ako, grab niya. Kasi hindi naman talaga to itak eh. Oo, ito present blade, pero ito hindi blade. Ito ay kahoy. So pwede niya i-grab. Pwede niyang kuhanin at ipalo sa'yo. Di ba? So ang stance po natin sa defensive tactics, kahit yung pagtuturo natin ng retractable baton, ito po yung stance natin. Para pag ang posture naman natin, defensive posture tayo. Stop. Pag hindi siya nag-stop, sumugod pa rin siya. Ang kamay na to, ito yung makukuha niyang kamay. Ito yung target ko. Diba? Naka-suporta to lagi. So yan po yung ating stance. Hindi po tayo stance ng ganito. Kasi naka-expose yung weapon natin, maagaw po niya. So kung sa traffic natin to gagamitin, pang road rage, nakaganyan siya. Tigil mo yan. Tigil mo. Itigil mo. Sabing itigil. Tapos ang target natin ilalim lang lagi. Kailangan alam natin din ang hasapitan nung papaluin natin. Ito sir, mga limbs na to hanggang dyan. Yan yung tinatawag namin hindi niya ikamatay. Maano lang siya. Temporary incapacitation. Kumbaga kung nanununtok siya, pag pinalo ko sa kamay, hindi siya makakasuntok. Naninipa siya, pag pinalo ko sa paa, hindi na siya makakasipa. Pagdating naman dito sir sa gitna na to, solar plex, joint, pag dyan tinamaan sir ang tao, rib cage sa likod, dinasik mong ganon. Pag naganda-gandahan ng tama, mga 3 araw siya hindi makakain ng kanin. Eto naman, pag dyan ka tinamaan sa joint, magsisipilyo ka na, yung ulo yung gumagalaw mo. Hindi mo magagalaw yung ganan. So yun po ay tinatas mataas yung damage na ma-inflict natin doon. Ang ulo naman po, ibabaw ng ulo, likod ng tenga, magkabila, liig, balong yung itong ganito ng ilong, hanggang dito po sa groin, tailbone. Yan po yung mga red area. Ibig sabihin, pwede siya diyang madisgrasya, malumpo. At itinuturing po din yung level 6 sa pars continuum. Hindi naman siya bawal kasi paano kung active shooter yan? Pamalo akin. Di doon ko na siya patatamaan sa... Depende sa pangangailangan. Pero pag doon niya po pinalo ang tao, mamamatay siya. May mataas na injury, yung pinakamahina niyan, lumpo. Kasi yung tailbone, yung mga... Ito kasi yung balingusan natin, pag nabasag yung likod niya, utak na kaagad. So, pwede rin po siya mamatay dyan. So, yun po yung dapat nating alamin sa paggamit ng baton, lalo na yung retractable baton, yung bakal na humahaba pa ganun. So again po, ang posture natin ay pag ganito. Naka-shoulder load tayo, stop. Pag in-stop ko siya, umi-stop ka na. Hindi natin na-expose. Okay, so yun po yung ma-practice natin.